Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Sabi ni Wu Chen, kilala mo ba si Ding Ruilong? Hinahabol niya ako. Sagot ni Wu Yurong, syempre. Pero anong kinalaman ko dyan? Sinabi ni Wu Chen, balak ko siyang patayin. Sagot ni Wu Yurong, wow, swerte mo. At ano ngayon? Sinabi ni Wu Chen, kaya narito ako para payuhan kang bawiin na ang iyong investment sa Chuanhang Fundings habang may oras pa. Sumagot ang CEO ng Senlan Group, ang Black Widow ng negosyong mundo ng Donghai, si Wu Yurong, nakakatawa. Ang bulong ito sa pagitan mo, ng pamilya Li, at ni Ding Ruilong, anong kinalaman nito sa akin at sa Chuanhang Funding? Sumagot si Wu Chen, Chuanhang Fundings at Donghai Yuan Tradings. Lahat ng negosyong itinatag ni Direktor Wu sa labas ng Senlan Group nitong huling 5 taon ay babagsak. Dahil sa akin. Sinabi ni Wu Yurong, Mr. Wu, gusto mo akong kalabanin? Sumagot si Wu Chen, si Ding Ruilong ang gusto kong pabagsakin, pero nadadamay ka rin dito. Sinabi ni si Wu Yurong, wala akong koneksyon kay Ding Ruilong, at wala rin akong interes sa away ninyong dalawa. Sinabi ni Wu Chen, Direktor Wu, sa totoo lang, meron kang koneksyon. Ang pinakamalaking shareholder ng Chuanhang Fundings ay si Hu Wanqiu, na siyang pangalawang pinakamalaking shareholder ng Bei Wang Fundings. Ang tunay na may-ari ng Bei Wang Fundings ay si Ding Weifeng. Sinabi ni si Wu Yurong, ang tinatawag nilang Third Master Ding, isang pangunahing miyembro ng ikalawang henerasyon ng pamilya Ding at pangatlong anak ni matandang Ding. Sinabi ni Wu Chen, siya rin ang pangatlong tiyuhin ni Ding Ruilong. Sinabi ni Wu Yurong, hay nako. Mr. Wu, wala akong anumang kaugnayan kay Ding Weifeng ng Bei Wang Fundings. Sinabi ni Wu Chen, mukhang hindi nauunawaan ni Direktor Wu kung gaano kalalim ang ugnayan ni Hu Wanqiu at ng pamilya Ding. Kapag may nangyari sa pamilya Ding, ang lindol na yon ay aabot din sa iyo sa pamamagitan ni Hu Wanqiu. Si Wu Yurong ay nagulat at nagsabi, ang pamilya Ding. Nakikipaglaban ka sa kanila? Naisip niya, ang kasintahan ni Li Ruobing. Hindi naman siya miyembro ng pamilya Li. Paano niya mahaharap ang pamilya Ding nang wala siyang matibay na likuran? Sinabi ni Wu Chen, gusto ka ni Ruobing, Director Wu. Nakikita kanyang huwaran, kaya narito ako upang bigyan ka ng payo. Naisip ni si Wu Yurong, anong kalokohang dahilan ito, puro walang kwentang salita. Ngayon na nabanggit na niya si Li Ruobing, maganda. Panahon na para kumpirmahin ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag, hello, Chief Li, magandang araw. Sumagot si Chief Li, Lady Wu. Magandang araw din. Sinabi ni Wu Yurong, narito sa akin ang kasintahan mo, si Wu Chen. Sumagot si Chief Li, alam ko, nabanggit niya sa akin kanina. Nagtanong si Wu Yurong, alam mo ba na sinusubukan ng kasintahan mo na makipag-away sa pamilya Ding? Sumagot si Chief Li. Nagpatuloy si Wu Yurong, ganun ba? Ibig sabihin ba nito ay ang pamilya Liu? Sagot ni Chief Li, Lady Wu, direkta siyang nakipag-usap sa aking ama, kaya hindi ako sigurado sa detalye. Kailangan mong kausapin si Wu Chen tungkol dyan. Naisip ni si Wu Yurong, lumampas siya kay Li Ruobing at direktang nakipag-ugnayan sa pamilya Li. Hindi ba't nakikipag-ugnayan ang pamilya Li sa pamilya Ding? Anong klaseng kakayahan mayroon si Wu Chen? Kailangan ko siyang kausapin ng mabuti. Sinabi ni Wu Yurong, Mr. Wu, siguradong napagod ka sa usapang ito. Gusto mo ba ng maiinom? Alak o baka tsampan? Sagot ni Wu Chen, alak na lang, salamat. Kinuha ni Wu Yurong ang isang mumurahing alak at nagsali ng isang baso. Iniabot niya ito kay Wu Chen. Makalipas ang ilang sandali, ginugol ni Wu Chen ang kalahating oras upang ipaliwanag kay Wu Yurong ang mga pakinabang at panganib ng insidenteng kinasasangkutan ni Ding Ruilong at Dong Yuantao. Nagtanong si Wu Yurong, gusto mo pa? Ngumiti siya at sinabing, Mr. Wu, ang botelyang ito ay 2,000 taong gulang mula sa Chtiu Cross. Bigla siyang nadulas dahil sa kanyang mataas na takong. Nasalo siya ni Wu Chen bago siya tuluyang bumagsak at sinabi, oh. Mag-ingat, Director Wu. Napahiya si Wu Yurong at sinabing, naku. Pasensya na, Mr. Wu, hindi ko na malayang nasa likod kita. Tanong ni Wu Chen, ayos ka lang ba, Director Wu? Sayang naman kung natuluyan kang bumagsak. Sabi ni Wu Yurong, patawad, maaaring medyo napabilis ako sa pag-inom. Naisip ni Wu Chen, maaaring hindi madaling magtiwala si Wu Yurong sa mga lalaki, pero normal ang kanyang mga kagustuhan, at hindi rin mababa ang kanyang pagnanasa. Katulad siya ni Li Ruobing, ang gusto niyang lalaki ay dapat pinakamainam. Ang susi ay magkaroon ng pisikal na kontak sa kanya. Ngayong nangyari na yon, hawak ko na ang sitwasyon. Sinabi ni Wu Chen, dahil medyo nahihilo na si Director Wu, tatapusin na natin ito. Ngunit mumiti si Wu Yurong at sumagot, ayos lang. Bawasan ko na lang ang iniinom ko.
Isang kasiyahan ang makilala ka ngayon, Mr. Wu. Hindi pa tayo tapos. Nagbabala si Wu Chen, mag-ingat. Hinubad ni si Wu Yurong ang kanyang sapatos at sinabing, ayos lang. Ang sapatos ang sagabal. Iniabot ni Wu Chen ang kanyang kamay at sinabing, madumi ang sahig at malamig. Bigla, binuhat ni Wu Chen si Wu Yurong sa isang bridal carry na nagpagulat sa kanya. Naramdaman niya ang malamig at basang pakiramdam sa kanyang mga binti. Naisip niya, binuhat niya ako na parang bagong kasal. Umaabot na sa ganito ang kabataan ngayon. Sa loob ng 40 taon ng buhay ko, wala pang lalaking nagkaroon ng ganitong tapang. Tinitigan niya si Wu Chen. Dahan-dahang ibinaba ni Wu Chen si Wu Yurong sa sofa at nagsali ng baso ng mumurahing alak, sabay sabing, kung gusto pa ni Direktor Wu na uminom at mag-usap, maaari tayong magpatuloy. Sinabi ni Wu Yurong, Mr. Wu, sinadya mong buhatin ako, hindi ba? Tumango si Wu Chen at sinabing, sinadya ko yon. Naisip ni si Wu Yurong, ang lalaking ito na nakakapagpainit ng ulo. Kailangan kong makahanap ng paraan upang mawala siya. Umiti si Wu Chen at sinabing, mukhang galit si Director Wu, pero hindi ba ito mismo ang gusto mo nang yakap kita? Muling nag-isip si Wu Yurong, bakit hindi mo nalang ipagpatuloy ang pagpapanggap na lasing? Ang hindi makatayo at paghuhubad ng takong mo. Hindi kaya sinadya mong gawin ito? Bigla siyang natigilan at napaisip, nakita na niya ang aking panlilinlang. Lumapit si Wu Chen kay si Wu Yurong at bumulong, Director Wu, ikaw mismo ang nagbigay sa akin ng pagkakataong ito. Pero pakiramdam ko, ang mga taktika mong ginagamit upang harapin ang mga lalaki ay hindi na kailangang gamitin sa akin. Director Wu, naiintindihan kita, marahil mas higit pa kaysa sa pagkakaintindi mo sa sarili mo. Kaya mag-usap tayo ng maayos. Hindi ako narito upang maging kaaway mo. Umiti ng malamig si Wu Yurong at sinabing, hindi ka ba masyadong kumpiyansa? Ano ang ibig mong sabihin nang sinasabi mong mas naiintindihan mo ako kaysa sa sarili ko? Sinabi ni Wu Chen, Director Wu, totoo bang nagpakamatay ang iyong asawa? O ikaw ba mismo ang nag-utos sa mga nagpapautang na itulak siya sa bubong at ipahiya siya sa bawat posibleng paraan na naging dahilan upang siya ay mapagod at maabot ang desperasyon? At siya, hindi kayang tiisin ang ganitong klaseng pang-aabuso. Huwag mag-alala, ang pinakakapanapanabik at lihim na impormasyon ay malapit nang dumating. Ang Direktor Wu na kilala ko ay isang 42 taong gulang na babae at hindi pa kasal. Sa gabi, kapag nararamdaman mong nag-iisa ka, palagi mong ginagamit ang ilaruan mula sa ilalim ng drawer ng bedside cabinet, hindi ba? Direktor Wu, sa iyong edad, natural lang na magkaroon ng malakas na pagnanasa sa bagay na iyon at nauunawaan ko iyon ng lubos. Hormona lang iyon, wala namang dapat ikahiya. Direktor Wu, hindi ba't naisip mo na kung ang buhay ay maaaring magsimula muli? Hindi mo ito gugugulin ng ganoon kalupit at pagod. Tulad ng sinabi mo sa iyong kanta, ang alikabok pagkatapos ng walang habas na kasiyahan ay mas kumikinang kaysa sa pagkalagas ng pag-ibig. Ang dilim pagkatapos ng paglitaw ng meteor ay mas nakakalasing kaysa sa dapit hapon pagkatapos ng paglubog ng araw. Sinabi ni Wu Yurong, CEO ng Senlan Group, ang itim na balo ng mundo ng negosyo ng Donghai, sa kanyang sarili. Ang kantang Ang Alikabok pagkatapos ng walang habas na kasiyahan na isinulat ko 12 taon na ang nakalipas, ay isang likas na inspirasyon mula sa impluwensya ng alak. Walang ibang tao sa mundong ito na nakakaalam nito maliban sa akin. Paano kaya niya? Sinabi ni Wu Chen, Director Wu, gusto mo pa bang uminom ng isa pang tasa? Sinabi ni Wu Yurong, CEO ng Senlan Group, ang itim na balo ng mundo ng negosyo ng Donghai, ikaw. Sino ka ba talaga? At sinabi niya sa kanyang sarili, kahit na may kakaibang background ang isang tao, hindi nila kayang imbestigahan ang tatlong bagay na ito. Paano niya nalaman? Anong klaseng espesyal na kakayahan ang meron siya? Ang misteryo at kabighanian nito, sinabi ni Wu Chen, Director Wu, huwag masyadong magulat. Alam ko pa ang higit pa dyan, tulad ng kung paano mo ninakaw ang pinakabagong disenyo ng damit mula sa pamilya Song at kung paano ka nagplano upang itumba sina Zhao Huanan, Jin Kaijun, at Fan Lin gaya ng sinabi ko noon. Mas nauunawaan kita kaysa sa pag-unawa mo sa iyong sarili. At binanggit ko rin na hindi ako narito upang maging kalaban mo, hindi ba? Sinabi ni Wu Yurong, CEO ng Senlan Group, ang itim na balo ng mundo ng negosyo ng Donghai. Alam niya ang napakarami, pati na ang mga bagay na maaaring maglagay sa akin sa bilangguan. Talaga namang hindi ka makakapagpahinga o makatulog sa gabi. Ngayon, may dalawa na lang akong pagpipilian, patayin siya at gawing wala siya, o magbuo ng pinakamalapit na relasyon sa kanya at gamitin ang kanyang kakayahan. Pero sobrang misteryoso siya, kaya't ang gawing wala siya ay hindi isang opsyon.
Ibig sabihin, isa na lang ang natitirang pagpipilian. Kailangan kong aminin, may itsura siyang kaakit-akit at kasabay ng kanyang batang katawan. Sinabi ni Wuyurong, si ng Senlan Group, ang itim na balo ng mundo ng negosyo ng Donghai. Ayos, dahil hindi tayo magiging kalaban, magpatuloy tayo sa pangunahing paksa. Wala bang paraan si Mr. Wu upang umiwas sa pagharap sa pamilya Ding? Biglang nag-toast si Wu Chen kasama ang baso ni Wuyurong at sinabi, malapit nang mapabilis ang plano at sana ay sumama ka sa aming panig. Kung sasama ka, hindi lang ikaw ay magiging ligtas, kundi ang iyong karera ay lalago pa. Sinabi ni Wuyurong, si ng Senlan Group, ang itim na balo ng mundo ng negosyo ng Donghai. Si Mr. Wu ay nagsusumikap para kay Miss Lee. Pero kapag niyayakap mo ako parang isang prinsesa, hindi ka ba natatakot na magselos si Miss Lee? Sinabi ni Wu Chen, si Su Qingning ay isa ring aking babae at hindi nagsiselos si Robing. Hindi siya isang karaniwang babae pagkatapos ng lahat. Sinabi ni Wuyurong, si ng Senlan Group, ang itim na balo ng mundo ng negosyo ng Donghai, walang duda, kaya naganap ang resulta sa usapin ng Board of Directors ng Jinfu. At sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ba't ibig sabihin nito na kahit magtangkang ako, hindi ako magiging isang dayuhan sa kanilang relasyon? Ininom niya ang murang alak at sinabi sa kanyang sarili, kahit hindi alintana ni Liruobing, wala akong magiging problema. Napagpasyahan na. At iniikot ang alak upang maging mas matanggap ang lasa, sinabi niya, sa tingin ko, sapat na ang ininom ko. Gusto mo bang pumunta sa bahay ko para magtiya at magpagaan, Mr. Wu? At inilapag niya ang kanyang mga paa sa mga tuhod ni Wu Chen. Sinabi ni Wu Chen, dahil gusto ng Direktor Wu na magtiya, magpunta tayo at magtiya. At nilagay niya ang mga sapatos ni Wuyurong, at ilang sandali pagkatapos, pumunta sila sa kanyang kwarto. Sinabi ni Wuyurong, si ng Senlan Group, ang itim na balo ng mundo ng negosyo ng Donghai. Mr. Wu, may natitira pa bang oras sa araw na ito? Sinabi ni Wu Chen, oras. Mayroon. Biglang naghalikan si Wuyurong at Wu Chen. Sinabi ni Wuyurong, ti. Sinabi ni Wu Chen, dapat ang ganitong bagay ay sinisimulan at ginagawa ng lalaki. Okay lang ba kung gawin ito sa pintuan? At patuloy silang naghalikan, at si Wuyurong ay dumikit kay Wu Chen, at sinabi niya, Direktor Wu, huwag kang maging nagmamadali. Bigla siyang binuhat ni Wu Chen. Sinabi ko na sa'yo, di ba? May marami akong oras na bubugulin ngayon. Pagkatapos, dinala siya sa kanyang kwarto at itinapon siya sa kama. Inalis ni Wu Chen ang kanyang 3 araw ng suot na kamiseta at sinabi, Direktor Wu, magdahan-dahan tayo. Biglang hinawakan ni Wuyurong ang leg ni Wu Chen at sinabi, kung gayon, kailangan mong magsikap. Isang gabi pagkatapos dumating si Song Xuan at nagulat nang makita niyang may peking sapatos na nakalagay sa pintuan. Ha? Mama? Nandyan ka ba sa loob? Mama? Huwag mo akong takot. Nagising si Wuyurong, ang itim na biyuda ng mundo ng negosyo sa Donghai, at sinabing, nako. Bumalik na si Xuan. Tumingin siya kay Wu Chen at sinabing, Wu Chen, bilisan mong bumaba sa kama at magtago. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Song Xuan sa kwarto ni Wuyurong. Mama, ika. Tumingin si Wuyurong sa kanya at sinabing, Xuan. Tumingin si Song Xuan sa paligid at sinabing, mukhang nagkamali ako. Akala ko may magnanakaw sa bahay, pero may uncle lang pala dito. Aalis na ako. Tahimik na nakahinga ng maluwag si Wuyurong. Lumabas si Wu Chen mula sa ilalim ng kumot at sinabing, Uncle. Biglang nagring ang telepono ni Wuyurong. Sinagot niya ito at sinabing, hello. May narinig siyang boses sa kabilang linya. Oh, Direktor Wu pala ito. Dumalaw na naman ba si Wu Chen sa iyo ng maaga? Umubo si Wuyurong at sinabing, hindi siya pumunta rito. Muling nagtanong si Liruobing, hindi. Kung ganoon, ikaw ba ang pumunta sa kanya, Direktor Wu? Hindi rin, sagot ni Wuyurong. Naging seryoso ang boses ni Liruobing. Nasaan kayo ngayon? Saglit na natahimik si Wuyurong bago sumagot, sa bahay ko. Natigilan si Liruobing at tahimik bago muling nagtanong, Direktor Wu, pinatuloy mo ba si Wu Chen sa bahay mo kagabi? Magkasama ba kayong natulog? Tumingin si Wuyurong kay Wu Chen at sumagot. Sa loob-loob ni Liruobing, napahanga niya si Wuyurong sa loob lamang ng isang araw. Talagang nakakabilib siya pero nakakaasar din. Muling nagsalita si Liruobing, Direktor Wu, sa tingin ko kailangan nating Tumango si Wuyurong. Sige, pumunta ka sa Nanchen. Tumingin si Wu Chen sa kanya at nagtanong, si Ruobing ba yun? Tumango si Wuyurong. Sinabi niyang pupunta siya rito ngayon. Maliligo muna ako. Lumabas si Wuyurong ng kwarto at nakita si Song Xuan. Kakauwi mo lang pero aalis ka na agad.
Sumimangot si Song Xuan. Mama, hindi ba ako makakabala kung mananatili ako rito kasama si Uncle? Tumingin siya ng makahulugan kay Wu Yurong at nagtanong, Mama, sino ba talaga si Uncle? Nakilala ko na ba siya Itinaas ni Wu Yurong ang kanyang kilay. Bakit ka interesado? Napangiti si Song Xuan. Kahit medyo awkward ang nangyari ngayon, mas mabuting makilala ko na siya. Tutal, magtatagpo rin kami sa hinaharap. Tumawa siya ng mahina. Pero kung ayaw mong sabihin, sige lang. Ipakilala mo na lang siya sa akin sa ibang pagkakataon. Aalis na ako, Mama. Habang nakatingin sa papalayong anak, napabuntong hininga si Wu Yurong. Ang batang ito. Matapos ang 40 minuto, nasa harap na ni Wu Chen si Li Ruobing. Tumingin ito sa kanya at sinabing, Aba, mahal kong Ginoong Wu, palagi mo akong ginugulat. Ngumiti si Wu Chen. Salamat sa papuri. Selos ka ba? Hindi sumagot si Li Ruobing at dumaan lang sa tabi niya. Alam kong napakagaling mo, pero hindi mo ba kayang palipasin ang isang araw nang hindi mo ako ginagalit? Hindi mo ba kayang unawain ako ng kaunti? Lumapit si Wu Chen sa kanya at sinabing, Ruobing. Mahal kita. Sa loob-loob ni Li Ruobing, bigla siyang nagsabi ng ganito. Hindi ko akalaing ang matapang at walang takot na si Wu Chen ay nagsisikap palang suyuin ako. Lene. Halos hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Li Ruobing, kumalma ka. Matapos ang ilang saglit, tumingin siya kay Wu Chen at nagtanong, nasabi mo na ba ito sa iba? Yumiling si Wu Chen. Hindi. Napangiti si Li Ruobing. Mahal din kita, Ginoong Wu. Bigla siyang hinila ni Wu Chen. Nagulat si Li Ruobing at sinabing, hintay lang. Paano kung malaman ito ni Su Qining? O paano kung ang taong kasama mo ngayon ay magreklamo at gumawa ng gulo? Paano mo yon haharap? Hinawakan ni Wu Chen ang kamay niya at sinabing, huwag kang mag-alala, walang sinuman sa kanila ang gagawa ng eksena. Muling tumingin si Li Ruobing sa kanya. Sige, naintindihan ko na. Ngumiti si Wu Chen. Uwi muna ako. Kayo na ni Direktor Wu ang mag-usap ng pribado. Habang pinagmamasdan siyang lumalakad palayo, biglang lumabas mula sa kwarto si Wu Yurong at sinabing, pasensya na sa paghihintay, Miss. Saglit na natahimik si Li Ruobing bago siya nagsalita. Direktor Wu, abala tayong lahat. Iminumungkahi kong iwasan na natin ang mga hindi kinakailangang pagtatalo at maging direkta na lang sa isa't isa. Tumingin si Wu Yurong, ng Senlan Group, ang itim na biyuda ng mundo ng negosyo sa Donghai, at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Miss Li. Diretsong sumagot si Li Ruobing, gusto kong lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Bahagyang napangiti si Wu Yurong. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kong humingi ng tawad sa iyo, Miss. Napatingin ng matalim si Li Ruobing. Kung matutulog ka kasama ng lalaki ko, hindi ba dapat ay binabati mo muna ako? Hindi na tinag si Wu Yurong at malamig na sumagot, kailangan ba talaga? Hindi naman niya ako pakakasalan at hindi ko rin kailanman naisipang magpakasal muli. Pareho lang kaming nagsasaya sa buhay. Miss Li, wala namang hadlang sa magiging kinabukasan niyo. Tumaas ang kilay ni Li Ruobing. Hindi ikaw ang unang babae na natulog kasama si Wu Chen at hindi ka rin ang magiging huli. Wala kang pinagkaiba sa iba. Napangiti ng bahagya si Wu Yurong. Hindi ko inaasahang wala kang problema sa paghawak kay Su Qining, pero parang nawawalan ka ng kumpiyansa pagdating sa akin. Tumingin siya ng direkta kay Li Ruobing. Narinig kong hindi ka pa lumilipat sa bahay ni Ginoong Wu, tama? Tumango si Li Ruobing. Minsan, mahirap hulaan ang kilos ng Wu Chen ko. Noong una, sinabi niyang magiging lalaki siya ni Su Qining sa loob lang ng isang araw, at ginawa nga niya. At si Su Qining, pumaeg siyang maging maliit na kasintahan niya sa loob lang ng isang araw. At ngayon, Direktor Wu, ikaw rin. Hindi ba kamangham? Sa loob-loob ni Wu Yurong, sinasabi ba niyang ako at si Su Qining ay mga walang halaga? Hindi. Hindi tama ito. Pagwasak sa pamilya ding. Pinagbubuhusan ni Wu Chen ng mas maraming pagsisikap, ngunit hindi siya nagmamadali na angkinin si Li Ruobing. Ibig sabihin, ang nais niyang makuha muna ay ang puso ni Li Ruobing. Ang ganitong pagtitimpi ay ibang-iba sa pagtrato niya sa akin at kay Su Qining. Ito ba ang natatanging pagpapahalaga niya kay Li Ruobing? Tumingin si Li Ruobing kay Wu Yurong. Direktor Wu, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Napatingin si Wu Yurong. Miss Li, bakit kailangan mong maging ganito ka-agresibo? Diretsong sumagot si Li Ruobing, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Lenan ni. Isang saglit na nag-isip si Wu Yurong, saka bigla siyang lumapit, hinawakan ang mga balikat ni Li Ruobing, at hinalikan ito sa noo na parang isang bat.
Nanlaki ang mata ni Liruobing. Ano ang ginagawa ni Wuyurong? Bakit niya ako hinalikan? Muling lumapit si Wuyurong, nagtaas ng kilay, at sinabing, hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi. Ngunit sa loob-loob niya, lubos kong nauunawaan ang nararamdaman mo, Miss Lee. Kaya tanggapin mo na lang ang halik na ito bilang pagbalik ko ng pabor sa halik na ibinigay sa akin ni Ginoong. Tumingin si Wuyurong kay Liruobing at may bahagyang ngiti sa labi. Pasensya na. Sapat na ba yun? Namula sa galit si Liruobing. Ngumiti si Wuyurong at idinagdag, sayang at wala ka rito kagabi. Kung andito ka sana baka tatlo na tayo ngayon. Biglang umatras si Liruobing, nanlalamig ang tingin. Ano ba ang pinagsasabi niya? Dahan-dahang dinilaan ni Wuyurong ang kanyang labi at bumulong, Miss Lee, naramdaman mo na ba ang sinseridad ng paghingi ko ng tawad? O gusto mong humingi ako ng tawad ulit? Matalim ang sagot ni Liruobing, Direktor Wu, magpakita ka naman ng respet. Sa loob-loob niya, ang isang taong may matinong pag-iisip ay hindi magsasabi ng ganito, tama. Walang kwenta ang pakikipag-usap sa kanya. Tumalalikod siya at sinabing wala nang dapat pag-usapan. Paalam. Habang pinagmamasdan siya ni Wuyurong na papaalis, naisip niya, hindi dapat masira ang relasyon namin agad-agad. Mayroon lang tayong dalawang pagpipilian, maging parang magkapatid o panatilihing magkalayo ang landas natin. Pasensya na, Liruobing, pero kailangan kong gawin ito para ilayo ka. Tila nga, tuluyan na akong nahulog kay Wu. Ilang sandali ang lumipas, sa loob ng kotse ni Liruobing. May tawag sa telepono. Tapos na ba ang usapan? Tanong ni Wu Chen. Matalim ang sagot ni Liruobing, Wu Chen. Pwede bang maghanap ka ng babaeng normal sa susunod? Bakit lahat sila balik? Nagtaas ng kilay si Wu Chen. Ano ang nangyari? Siya ako. Si Su Qingqing na ay medyo kakaiba na, pero ang nangyari ngayon ay masyadong nakakagulat. Huminga siya ng malalim. Kalimutan na natin. Tapos na yon. Ayoko ng pag-usapan pa. Sa loob-loob ni Wu Chen, mukhang magaling humawak ng sitwasyon si Wuyurong. Hindi niya hinayaang magkaroon ng upper hand si Liruobing. Malamang, hindi na niya unahang galitin si Liruobing matapos ang nangyari ngayon. Dahil kung may isang bagay na hindi kaya ni Wuyurong, iyon ay ang tibay ng loob ni Liruobing na walang pakialam sa magiging resulta. Habang nakangiting nilalaro ni Wuyurong ang kanyang buhok, bumulong siya sa sarili, dapat may tiwala ka rin sa kakayahan kong humawak ng sitwasyon. Pagkatapos ay kumindat siya ng 3 beses kay Wu Chen na may kasamang kakaibang galaw na parang may Tourette syndrome. Ilang sandali ang lumipas, tumawag si Wu Chen kay Liruotay. Sa kabilang linya, isang tensyonadong boses ang nagsalita, bayaw. May nangyaring seryoso. Napakunot ang noo ni Wu Chen. Ano? Hingal na sagot ni Liruotay, silaw daw. Tumakas siya. Ilang oras na ang nakalipas pumunta si Liruotay sa ospital kung saan nakakonfine si Lao Dao at galit na sinabi, gago ka. Naglakas loob kang magwala sa teritoryo ko. Naglakas loob kang magbalak laban sa bayaw ko. Balak mo rin bang kalabanin ako? Hinablot niya ang damit ni Lao Dao at patuloy na sinabi, nagbibingi-bingihan ka ha? Magsalita ka. Kinuha niya ang kanyang water gun at itinutok ito sa ulo ni Lao Dao. Kung hindi ka magsasalita, huwag mong isipin na hindi ko kayang kalabitin ang gatilyo. Nanginginig si Lao Dao sa takot na mabasa. Biglang nagsalita si Wang Zhuangyuan, Young Master, darating si Brother Chen para kausapin siya. Hindi maganda kung ngayong oras tayo makikipagharap sa kanya. Kinuha ni Liruotay ang isang sigarilyo, sinindihan ito, at sinabing may punto ka. Tara, labas muna tayo. Magpahinga tayo saglit at magyosi. Ilang sandali ang lumipas isang tauhan ni Liruotay ang biglang napasigaw, ha? Nasaan ang pasyente? Wala na siya dito. Mabilis na bumalik si Liruotay sa loob ng kwarto at sinabi ng nurse na wala na po ang pasyente. Napamura si Liruotay. Putangina! Itinuro ni Wang Zhuangyuan ang bintana. Young Master, bukas ang bintana. Lumapit si Liruotay at sumilip. Kahit nasugatan siya ng ganyan, nagawa pa rin niyang gumapang pababa sa tubo ng bakal at makatakas. Hayop ka! Kasalukuyan habang nasa telepono, sinabi ni Liruotay kay Wu Chen na wala siya habang nasa labas kami at nagyoyosi. Pero huwag kang mag-alala, bayaw. Pinahanap ko na siya. Dahil sa kalagayan niya, hindi siya makakalayo. Sumagot si Wu Chen, sa haba ng paliwanag mo, may itinatago ka ba sa akin? Naisip niya, bago ako humarap kay Lao Dao, ang tanging taong may otoridad sa kanya ay si Liruotay. Dagdag pa ang tono niyang parang may kasalanan. Alam ko na kung ano talaga ang nangyari. Hindi ganun, bayaw. Ako kasi. Pinutol siya ni Wu Chen. Tama na, alam ko na.
Ako na ang bahala. Ilang sandali ang lumipas, suot ni Wu Chen ang itim na damit at itim na sombrero upang hindi mapansin sa mataong lugar. Habang nagmamaneho ng isang mamahaling Ferrari, sinabi niya sa sarili, "Lao Dao, hindi ka makakatakas. Magkikita tayo ulit." Maya-maya pa, huminto siya sa isang lugar. Shuangqiaoxinmin 2nd Street, Western District. Bumaba siya ng sasakyan, tumingala, at nagpatuloy sa pag-isip kung tama ang alaala ko, nandito dapat yon. Si Ding Ruilong ay naghanda ng mga safe house para sa kanyang mga tauhan na maaaring pagtaguan. Ito lang ang natitirang safe house na hindi pa nagagamit. Pumasok siya sa loob. Malinis ang lugar, walang alikabok. Ibig sabihin, may naglilinis dito ng regular para hindi magmukhang kahina-hinala kapag may dumating. Naglibot siya at nagsabi sa sarili, kung tama ako, nandito dapat ang mga gamit nila. Hinawi niya ang foam sa sopa at may nakita siyang isang kahong may lock code. Sinubukan niyang hulaan ang kombinasyon. Mali. Umiti siya at inalog ang kahon. Sayang naman, pero isa ito sa pinakabatayang kasanayan na natutunan ko sa libu-libong taon ng aking muling pagkabuhay. Sa loob ng ilang segundo, nabuksan niya ito. Dokumento, pera, cellphone. Baril at bala. Siguradong babalik si Lao Dao para dito. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Liruotay. "Atay, Anya." "Uy, bayaw. Nahanap mo na ba?" Sagot ni Liruotay. "Sabihan mo ang ospital na magpadala ng ambulansya sa Xinmin 2nd Street, Western District." Ilang minuto ang lumipas, binuksan ni Lao Dao ang pinto ng bahay at huminga ng malalim. Sa wakas, ligtas na ako. Bigla siyang natigilan at napansin ang baril at bala sa lamesa. May tao sa loob. Dali-dali siyang sumugod gamit ang isang butter knife, pero mabilis na hinawakan ni Wu Chen ang kanyang pulso. "Bakit ka pa nagpupumilit?" Pumiglas si Lao Dao at sinubukang hiwain si Wu Chen. "Wu Chen, sa kalagayan ko ngayon, siguradong hindi ko siya matatalo. Kahit noon pang wala akong sugat, hindi ko siya kayang talunin." Nakangiti si Wu Chen. "Relax ka lang. Kung gusto kitang patayin, sana sa elevator pa lang tapos ka na. Tinawagan ko na ang ambulansya para sa'yo. Hindi mo nakakayanin ang ganitong kondisyon." Nag-isip si Lao Dao. Mukhang hindi siya interesado na lumaban. Kung ganun, pwede akong tumakas. Naupo si Wu Chen sa sofa at sinabi, "Malingsyan, ayaw mo talagang makipag-usap sa akin." Napakunot noo si Lao Dao habang iniisip, sa edad na 21, pineke mo ang iyong kamatayan sa isang aksidente, niloko ang pulisya, at nagpalit ng pangalan ng 4 na beses habang nagtatago sa Myanmar. Sa huli, naging si Liu Yun daw ka. Kahit ang Golden Flower Group o ang Pamilya Ding, walang nakakaalam kung ito man ay ang Golden Flower Group o ang Pamilya Ding, walang sinuman ang nakakaalam na ang tunay kong pangalan ay Malingsyan. Sa mata ng batas, matagal nang patay ang pangalang ito. Paano niya nalaman? Ibig sabihin, natuklasan din niya ang impormasyon tungkol sa aking mga magulang at 2 kapatid na babae. Para sa pamilya ko, wala na akong ibang pagpipilian kundi lumaban ngayon. Tumayo si Wu Chen at sinabi, "Siguro tama ka. Ang protektahan ang pamilya mula sa kapahamakan ay responsibilidad ng bawat lalaki." Ibinaba ni Wu Chen ang kanyang water gun at sinabing, "Lao Dao, bibigyan kita ng pagkakataon. Kunin mo ang baril." "Ito lang ang tanging pagkakataon mo," sinabi ni Lao Dao sa kanyang sarili. Sinabi ni Wu Chen, "Pumulot ka ng baril, may mga bala yan. Tapos patayin mo ako ng diretsyo." Mabilis na dinampot ni Lao Dao ang baril, nanginginig habang itinutok ito kay Wu Chen. Ngunit sinabi ni Wu Chen, "O baka naman wala talagang bala sa baril at niloloko lang kita." "Lao Dao, handa ka bang makipagsapalaran? Pagsusugal na lang ba ang natitirang opsyon?" Naisip ni Lao Dao. Ano ba itong kalokohan? Tinakot ako gamit ang baril. Sa ganitong lapit, ang pagbunot, pagtutok, at pagpapaputok ay 3 magkakasunod na galaw. Kung haharapin ko si Wu Chen ng ganito, siguradong kamatayan ang kahihinatnan ko. Kaya sa halip, mabilis niyang dinukot ang kutsilyo mula sa kanyang puwitan at itinutok ito kay Wu Chen. "Tingin mo ba, hindi kita kayang patayin?" Ngunit kalmado lamang si Wu Chen. "Hindi ako nagsusugal, Laoli. Mula noon hanggang ngayon, nananatili kang matatag sa mga desisyon mo. At saka, wala pa akong sinasabi kahit kanino tungkol sa nalalaman ko tungkol sa'yo." Sinabi ni Lao Dao, "Huwag mo akong lituhin gamit ang mga salitang yan. Walang kwenta yan." Ngumiti si Wu Chen. "Sinabi ko na gusto lang kitang kausapin." Tumitig si Lao Dao. "Ano bang gusto mong pag-usapan?" "Hindi ko sinabi kay Litairo ang tungkol sa Pamilya Ding at hindi ko rin sasabihin sa iyo." Ngumiti si Wu Chen. "Alam ko na ang mga bagay na hindi mo kailangang sabihin sa akin.
Halimbawa, ang pinakamalaking alas ni Ding Ruilong, si Wang Ruida mula sa pamilya Wang, na inutusan kanyang patayin. Sa buong mundo, tanging si Ding Ruilong, ako, at ang leader ng Golden Flower Group na si Kunhan ang may alam sa bagay na ito. Narinig niya ito, pero paano? Nagpatuloy si Wu Chen at si Ang Tun. Pinatay siya ni Ding Ruilong. Napanganga si Lao Dao. Ang Tun, isa sa mga pangunahing haligi ng Golden Flower Group, pamangkin ng leader, at pinakamalakas na kandidato para magmana ng grupo. 5 taon na ang nakalipas ng misteryosong mamatay siya. Sa utos ng leader, hinanap ko ang pumatay sa kanya sa loob ng maraming taon, ngunit wala akong natagpuan. Isa ito sa pinakamalaking panghihinayang sa buhay ko. Malaman ang pumatay kay Ang Tun ay isa sa mga hindi natupad kong hangarin. Nagpatuloy si Wu Chen, ito rin ang pangalawang alas ni Ding Ruilong. Tinitigan siya ni Lao Dao. Alas o hindi, kung walang ebidensya, puro salita lang ang mga yan. Ngunit sa isip niya, una, binibigyan mo ako ng totoong impormasyon, tapos susundan mo ng kasinungalingan para linlangin ako. Gusto mo akong pagtaksilan ang pamilya Ding. Ibinalik niya ang kutsilyo sa kanyang puwitan, dinampot ang water gun, at itinutok kay Wu Chen. Wala na tayong dapat pag-usapan. Kinuha ni Lao Dao ang isang unan at may matabang ngiti sa mukha. Nakakatawa pa rin? Wala ka bang gustong huling salita? Hindi ka natatawa sa isang saglit. Ipinatong niya ang unan sa baril at itinutok ito sa ulo ni Wu Chen. Paalam. Pumutok ang baril sa tabi lang ng ulo ni Wu Chen. Ngunit hindi man lang siya kumura. Ngunit bahagya siyang naihi pero hindi niya sinabi. Napatulala si Lao Dao. Pinaputukan na kita. Hindi ka man lang natakot. Ngumiti si Wu Chen. Naniniwala akong hindi mo ako babarili. Napabuntong hininga si Lao Dao. Walang kahit anong takot, walang pag-aalinlangan. Sa loob ng napakaraming taon ko sa industriyang ito, ngayon lang ako nakakita ng taong katulad niya. Dahil isinugal mo ang buhay mo sa impormasyong ito, paniniwalaan kita. Ang Tun ay pinatay ni Ding Ruilong. Ngumiti si Wu Chen. Parang sinasabi mong niloloko kita at hindi mo na ito ipagpapatuloy. Pero hindi ko imbentuhin ang isang bagay na may kinalaman sa isang panghihinayang mo. Halika, ipapakita ko sa iyo ang ebidensya. Napatayo si Lao Dao. Ano? May ebidensya talaga? Tumango si Wu Chen. Halika, umupo ka rito. Lao Li, kung gusto mo talagang malaman ang katotohanan, kailangan mong magsinungaling. Kung malilinlang mo ang taong ito, isisiwalat niya sa iyo ang totoong kwento. Napakunot no si Lao Dao. Kinuha ni Wu Chen ang kanyang Chinese phone at iniabot ito kay Lao Dao. Tumawag ka kay Jiang Chuan at sabihin mong nakatakas ka. Tatanungin ka niya kung ano ang nangyari. Sabihin mo sa kanya na dumating si Li Ruobing kasama ang mga tauhan niya, sinubukan mong gawing hostage si Li Ruobing pero nabigo ka at nasugatan siya. Tingnan natin kung paano siya magre-react. Pagkatapos, pag-usapan mo ang tungkol kay Ang Tun. Tumango si Lao Dao. CJ, tumawag si Lao Dao. Ilang sandali pa, sinagot ni Jiang Chuan ang tawa. Nakatakas ka. Magaling, magaling. Sandali lang, ano nang sabi mo? Sinubukan mong gawing hostage si Li Ruobing at nasugatan mo pa siya. Saglit na natahimik si Lao Dao. Hindi naman siya malubhang nasugat. Biglang sumabog sa galit si Jiang Chuan. Istangina! Hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag mong gagalawin si Li Ruobing? Sinabi ko sa'yo na kung kasama niya si Wu Chen, huwag mo siyang sasaktan kahit kaunti. Napanganga si Lao Dao. Pero nagawa ko na. Kailangan kong iligtas ang sarili ko. Stangina ka. Ikaw, galit na sigaw ni Jiang Chuan. Sinabi ni Lao Dao, Master Jiang, pwede mo bang bawasan ang pagiging bastos mo? Bayad ako para gawin ang trabaho, pero kung mali ang intel mo, kasalanan ko. Isa pa, tandaan mo ito, wala na akong kinalaman sa gulo ng pamilya Ding. Mula pa noong una, tinatago ko na ang katotohanan kayo ang pumatay kay Ang Tun. Kung hindi lang dahil sa dati nating pinagsamahan, Jenny. Napasinghap si Jiang Chuan. Ang Tun, kailan mo nalaman ang tungkol dyan? Ikaw. Sa gulat niya, biglang kinuha ni Wu Chen ang telepono at sinabi, Jiang Chuan. Napamulagat si Jiang Chuan. Wu Chen, bakit ka kasama ni Lao Li? Ngumiti si Wu Chen. Si Ding Ruilong ay wala sa South Guang City, hindi ba? Bumalik siya sa kanyang bayan para makita si matandang Ginoo Ding. Sa isip ni Jiang Chuan, narinig kong kagabi, pagbalik ko sa South Guang City, umuwi ang batang amo sa kanyang bayan para sa isang agarang usapin. So, nasaktan niya talaga si Li Ruobing. Ito ay isang malaking dagok sa alyansa ng mga pamilya Ding at Li.
Mukhang magkaaway na sila ngayon. Ito na nga iyon. Kung hindi, bakit siya biglang umuwi ng ganoon? Ako ang nag-ayos ng lahat at ako rin ang sumira nito. Wala na akong magagawa kundi hintayin ang pagbabalik ng batang amo sa South Guang City at doon mag-aayos ang lahat para sa akin. Sinabi ni Wu Chen, good luck sa'yo. Sinabi ni Lao Dao, hindi ipapaalam ni Jiang Chuan sa pamilya Ding ang tungkol dito. Ang mga taong nakatakdang isakripisyo ay hindi na magiging tapat gaano man sila katapat noon. Tumanggo si Wu Chen. Ayaw mamatay ni Jiang Chuan. Sa huli, ang asawa't anak niya ay nasa ibang bansa at marami pa siyang pera sa mga overseas account. Kung balak niyang tumakas palabas ng bansa, siguradong dadaan muna siya rito. Nagpatuloy siya, ang mga tauhan mo sa South Guang ay handa nang hulihin si Jiang Chuan ng mag-isa. Laoli, ipahanda mo ang mga tao mo at hulihin si Jiang Chuan. Napaisip si Lao Dao. Itong grupong to. Pinatay nila si Angton, kaya ano pa kaya ang kaya nilang gawin sa akin? Ang magtrabaho para sa pamilya Ding ay hindi na sulit. Tumingin siya kay Wu Chen. Ayos, natupad mo ang isa sa mga pangarap ko, at may utang na loob ako sa iyo dahil doon. Huhulihin ko si Jiang Chuan para sa iyo. Ngunit biglang kinabahan siya. Ano yung ingay sa labas ng pinto? Mukhang may maraming taong dumating. Anong nangyayari? May panibagong kalokohan na naman bang ginagawa si Wu Chen? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.